mabilis ang pangyayari. Ang inuna namin, patayin yung apoy. Hindi pa po tumatawag sa telepono, nakakarating na yung ating mga bumbero. Kaya yung paniniwalang matagal kayong makarating, hindi po yun ang unang dahilan. Ang unang dahilan po talaga yung traffic congestion. Nagsalita yung mga kapitbahay namin. Sunog-sunog. Hindi naman kami tumitigil na noon lang namin na inspeksyon. Ngayon pa rin, nag-i-inspection pa rin kami, kaya lang, dakan nga lang, inabot tayo, naunahan tayo na sa Kunay. Yun ang nangyari dyan, kagaya na sa Bukawi. Wika nga ng iba, maigi pa raw ang manakawan kaysa masunugan. Subalit mas magandang maipayo na maging handa sa anumang oras ng sakuna. Dahil kapag lumagablab na ang apoy, maaaring buhay at ari-arian ay mauwi lamang sa abo. Sa ulat ng World Health Organization noong 2014, lumalabas na ang Pilipinas ay hindi kasama sa mga bansang mayroong high fire incident rate. Ngunit kung pagbabasehan ang datos ng Bureau of Fire Protection noong 2015, masasabing hindi pa rin maaaring maging kampante dahil tulad ng palaging sinasabi, apoy ang pinakamatinding magnanakaw. Sa insidente bumulabog sa Bukawi, Bulacan nitong 12 ng Oktubre, kung saan dalawa ang binawian ng buhay. Muling naging mainit ang usapin tungkol sa pangkaraniwang dahilan ng sunog. Alam mo, dito sa bansa natin, dito sa Pilipinas, ang pinakamataas na pinanggagaling ng sunog ay kuryente. Since 2 decades ago, 30% hanggang 40% na ngayon ang source ng sunog ay nanggagaling sa kuryente. Napakalala ng problema natin at kokonti ang aming mga electrical engineers. Hindi lamang factories at commercial establishments ang dapat na maging alerto sa apoy. Karamihan niya nangyayari sa mga type of occupancy na residential. Isipin mo bakit. Alam mo yung mga informal settlers natin, nasala sa labid ng mga kuryente. Ayan yan ang pinagmumulan niya. Yung tinatawag nga nila faulty electrical wiring. Nagkakaroon pa ng debate dyan sa ating mga electrical engineering associations regarding that issue. Kung ano ba yung bakit electrical faulty wiring. Ano ba yun? May dalawang ibig sabihin yan. Merong electrical engineering term na electrical fault at meron din namang layman's term na electrical faulty wiring. Pero just the same, pinagsisimulan pa rin ng sunog ay marami nga sa kuryente. Kunyari, sa isang bahay, nakatira ka sa isang lugar na maraming aktibidades, kagaya sa informal settlers, maraming activities dyan kasi magkakalapit kayo eh. Konting kibot doon sa kapitbahay mo, mag-ingay, lalabas ka na. Nakaka-catch yung attention mo eh. Yung niluluto mo, napabayaan mo. Whereas, kung ikaw ay nando sa comfort ng iyong bahay na bungalow, naka-rice cooker ka, kahit nagsasaing ka, yung gadgets mo ma-okay, pagka naluto, automatic magsha-shut off, at walang nakaka-attract ng attention mo, madali kang magising at sabihin mo, teka muna, baka may niluluto ko. Pero sa lugar na maraming aktibidades, napapabayaan mo yung mga dapat mong isipin eh. Naiwan mo yung niluluto mo, yung pinaplansya mo, o yung nakasindi mong electric pan, ayan, pinagmumula yan ang sunog. Patuloy ang barangay ugnayan at talagang inaalala namin na mag-ingat po sana sila. At ang unang-una po ay yung lalo na yung pagbili nila ng paputok. Sana nga po pinopromote namin, tigilan na yung paputok eh. Buti pa talaga magkaraoke na lang sila. Paalala po namin sa kanila lalo pati ngayong bagyo, no? Ngayong bagyo, karamihan ngayon mawawala ng kuryente. O di sasabihin hindi na kuryente pinagmulan. Pero dahil sa kawalan ng kuryente, gagamit tayo ng kandila at gasera. Pag gumamit tayo ng kandila at gasera, malakas ang hangin, pwedeng madikit ito sa kurtina o sa light materials. Ang sunog ay nagmumula sa tatlong elemento, yung heat, fuel, and oxygen. Heat, yung kandila, fuel, yung mga light materials, at yung oxygen nasa hangin. Pagka nakumpleto yan, sunog yan. At dahil ngayon naman nauuso na rin yung LED light, mas maganda. Ang LED light po kasi mas maliit ang wattage, less heat ang naibibigay niyan. Kaya hindi masyadong pwedeng pagmula ng sunog yan. Yung mga sira ng mga appliances, patingin nyo po at ang inyong mga kuryente na madalas pag-umpisa ng sunog ay at least patingnan nyo po sa inyong mga licensed electrical engineer o electrician
para ito'y mabisita at least twice a year. Sa kabila ng kaliwat ka ng kampanya upang maiwasan ang sunog, bakit nga kaya hindi pa rin ito maiwasan? Dapat nating paigtingin yung prevention and information campaign. Kaya lang, hindi nga ganun ang pagtingin ng tao. Kukulang kami, biruin mo. Ang dapat na ratio namin is 1:2,000. 1 fire personnel to every 2,000 population. 100 million na tayo. Dapat 50 mil kami. 22,729 lang kami. Although, meron kami nakukuhan support from the fire brigades na talaga namang sufisyente, ang dami-dami. Mga information officers kailangan namin. Hindi maganda ang pagtanggap sa aming pag-aalala. Ang akala nila, alam na nila ang lahat. Baka mamaya tanungin mo lang sila ng simpleng paano ba paggamit ng fire extinguisher. Baka mamaya paghawak na nila, bato lang nila. Paalala na namin yung una, makalipas lang 3 araw, kalimutan na nila yan. Sapat naman po, ang problema exposure. Sapat naman po, exposure lang po ang kailangan namin. Bigyan mo kami ng pagkakataon, talaga pong lahat ng aming hanay ay talagang gagawa ng kanilang trabaho para makapagligtas ng buhay ng tao at ari-arian. Sunog. Maaring maiwasan kung tamang sistema ang isaasalang-alang dahil sa mga nakalipas na insidente ng sunog sa bansa, kapabayaan ang nagiging sentrong dahilan.